Hello mga kabayan, magandang buhay. Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po hindi ako magre-reaction. Meron na akong gustong i-share sa inyo para na rin ho sa kaalaman ng iba, awareness kung ano yung mga dapat gawin. Na-demonetize po yung aking channel in short noong September 5. Ngayon 7 lang. So nung isang araw po, nakaresibo ako ng email na temporarily wala akong marireceive na mga ads, walang ads ang aking mga na-upload na video, na-demonetized nga po ako. Yung reason, binasa ko doon sa email na na-receive ko is reused content. So, alam niyo parang nung nabasa ko na yun, parang huminto yung orasan ko. Para akong binuhusan ng tubig. Kasi syempre bago lang, di ba, na nailalagay ko yung aking pin dito sa aking YouTube channel. Tapos may panibagong pagsubok na naman na dumating sa akin. Ito na nga po yung reused content. Wala akong idea kung ano ito. So nag-iisip ako, parang huminto talaga yung time ko na yon. Inisip ko kung ano ba yung nagawa ko. Alin doon, kasi wala ho, hindi ho in-emphasize ng YouTube team kung ano yung inay-upload ko na nag-reused ako doon. So, hindi ako nag-delete. Pinag-isipan ko, tinignan ko kasi may mga YouTube policies po tayo na dapat sinusunod. So, inaral ko yun, tinignan ko. May pull down menu kasi doon sa reused content, yung paliwanag kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. So, yun po yung kinuha ko. Inisip ko siya. Oo, meron akong na-share doon sa remix. Nag-remix video ako sa short. Pero inedit ko siya. Nilagyan ko siya ng sarili kong nag-effort ako para ma-edit. Kumbaga nandoon Kasi pwede naman mag-remix. Inalaw naman yon. Ang ano lang na hindi mo pwedeng i-re-upload at the same time kung ano yung content ng isang content creator. Yun yung pagkakaalam ko. So, inisip ko pa tapos dito sa mga ginagawa kong reaction kay Pinuno Ka Business. May mga na-screen record ako, pictures, video, mga ganon. Hindi naman siya na-download. At may mga paliwanag din naman ako. At yung mga ganon nagtataka, hindi talaga ako nag-delete. Kasi itong mga bayan, magkaiba pala yung copyright sa reused content. Doon sa copyright, ang mismong may-ari ng video ang magre-report sa YouTube na ginamit yung video niya nang walang pahintulot. Copyright yun. Naranasan ko yan. Yes, marami na akong pinagdaan ng kabago-bago. Pero sa bawat pagsubok sa akin, sa bawat mga pagkakamali ko, meron akong natututunan. So, dito tayo sa reused content. Anong nangyari sa akin? Bakit ako na-reused? So, question mark din po ako. Hindi ko alam. So, nung binasa ko yung mga guidelines, kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi dapat para ma-reused ka. Hindi ka ma-reused content, hindi ka ma-violate. So, i-attach ko po dito, mga kabayan, para po sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang, sa pag-vlog, katulad ko na syempre marami pa tayong hindi alam. Alam nyo kasi mga babayan, hanggat hindi natin na-experience, hindi nangyayari sa atin personally, hindi po natin talaga maintindihan kung ano yung mga bagay-bagay na yung katulad nitong reused content na to. So meron dito, tawag dito, yung mga pwede mo lang gawin. Kung halimbawa may kukunin ka mga video sa iba, tapos i-upload mo sa yung video, kailangan mag-effort ka na ayusin ito, baguhin ito, na parang ikaw na ang gumawa. So, ito po yung pwede, sa do tayo. So, meron po siya mga examples dito, kung ano yung allowed na ma-monetize na yung i-upload. So, babasahin ko po. Or I think, pwede na rin siguro i-paste ko na lang. Pero meron po akong, okay, sige, ito pa. Yung una dito, para ma-monetize yung video na kinuha sa iba, na kinopya mo, ay kailangan, halimbawa, a funny or truthful revision of content you didn't originally create. Kumbaga, halimbawa, kumuha ka ng isang video doon, gawan mo ng paraan na i-revise mo siya. Pagandahin mo, i-improve mo, ikaw na ang bahala. Basta wag yung mismong the same, na parang sa school ba na kinopya mo na pati pangalan, nangopya ka na nga lang, pati pa yung pangalan nung kung sino yun, ikinopya mo, yun talaga ang mali. So, yun. So, yung mga isa sa mga dapat natin gawin. And then, yung mga clips of other people's content as part of a critical review. So, pwede kang kumuha ng mga video clip doon sa ibang mga creator, pero bibigyan mo siya ng explanation.
Hindi pwedeng magkakat ka lang, kukuha ka na, then upload mo na doon sa video mo. Yun po yung mga reused content. Marireused content po talaga pagka ganun. So, ang gusto dito ng YouTube team, ni YouTube na pag gumamit ka man ng video ng iba, ipaliwanag mo, i-explain mo, gawan mo ng ibang, basta yung makatotohanan lang. Ganon, hindi yung kukopyahin mo as in lahat salpak na doon. Kumbaga, bawal po yung tamad sa pag-YouTube. Mag-effort ka, i-edit mo, i-enhance mo, para hindi po kayo ma-reused content. Yun po yung ibig sabihin, naranasan ko. Pero yung sa part ko, may paliwanag ako dun eh. Kaya, isasabihin ko rin sa inyo kung ano yung ginawa kong apila, kung bakit ngayon andito na ulit ako, nakakapag-vlog na. So, gusto ko lang talagang i-share sa inyo ang naging experience ko para maging aware na po kayo. So, kung halimbawa may yung kukunin na mga video sa ibang mga creator, siguraduhin nyo po na meron kayong binago, in-edit nyo siya, nag-effort kayong mag-edit, at pinatunayan nyo na parang kayo na yung gumawa. Although content na yun, pero pinaliwanag ninyo kung bakit nandyan yan sa'yo ngayon. Kasi, naiintindihan nyo ng YouTube channel. Yun. Tapos, meron pa dito sa mga yung mga pwedeng gawin. A scene from a movie, ayan, pwede tayong kumuha. A scene from a movie where you've rewritten. So, kailangan i-rewrite mo talaga the dialogue and change the voice over. So, ayun, so pwede. Pwede tayong kumuha ng mga video clips sa iba, pero i-rewrite mo siya. Yung ibang dialogue, kaya lang kailangan pa rin yung makatotohanan, yung hindi ka mag-iimbento. Diba? Yung totoo pa rin. Yung parang hindi mo niloloko yung mga viewers mo. Yan. Tapos, pwede rin yung sa dito, replace of sports tournament where you explain what a competitor did to succeed or fail. Ayan, parang reactionan mo. Kumuha ka ng mga sports video, explain mo doon kung bakit natalo, bakit nanalo, paano yung ginawa niya. So, dapat meron kang ginawang pagbabago. Okay. Ayan. Pwede rin, di ba, yung mga reaction videos. Ayan. Where you comment on the original video. So, pwede po. Pwede. Hindi ka marireused content. Basta yung video na yun. Katulad ng ginagawa namin. Video ni Pinuno. Nagre-record kami. Din pinaliliwanag namin. Nagbibigay kami ng aking reaction. So, approve po yun sa YouTube. So, hindi pwede yung kumuha ka lang ng video ni Pinuno. Diretso mo na upload. Wala ka nang ginawa. Wala ka nang sinabi. Re-upload yun. Reused content yun. Isa sa magiging violation mo. Kasi ang gusto dito ni YouTube na mag-effort ka nga, maging unique ka, gumawa ka ng sarili mong content, although, oo, mag-reaction ka, gawa niya, pero meron kang binago, meron kang sinabi, nagbigay ka ng opinion mo, nagbigay ka ng reaction mo, nag-motivate ka sa mga viewers. Ganun yun. So, hindi ka marireused content pagka ganun. And, ayan, pwede rin na edited footage from other creator where you add a storyline or commentary. So, ayan. Katulad ng ginagawa namin. So, nag-edit kami ng mga upload ni Pinuno. Tapos, ayan, bibigay kami ng aming mga komento. Nagre-reaction kami. So, yun. Pwede siya. So, ano naman po yung mga hindi pwedeng gawin? Para maiwasan yung reused content. Ayan. So, kung tamad ka na vlogger na magbablog, huwag mong gagawin ito kasi marireused content ka talaga. Ano yung reused content dito? Ito yung sample. May mga short videos or compiled from other social media website. So, halimbawa, may kinuha ka mga video dun sa iba, inipon mo yon, wala kang binago, wala kang inedit, kumbaga, kinumpile mo lang, then upload. Reused content ka na doon. Wala kang binago, hindi ka nag-effort eh. Hindi mo pinaliwanag kung ano yung mga yon. Pasok ka sa reused content. Sinishare ko lang po kasi ayokong mangyari sa inyo, yung nangyari sa akin. Although napanindigan ko po yun. Kaya malalaman ninyo kung ano yung ginawa ko sa mga susunod po. Ito muna ngayon, mukhang mahaba na yata. Okay, ipipaste ko na lang ho, i-attach ko dito yung mga iba pang dons para mas mabasa ninyo, para maging aware po kayo. So ito ngayon, sunod, a collection of songs. Ito po yung mga don't ha, huwag niyong gagawin para hindi kayo ma-reused content. Collections of songs from different artists, even if you have their permission. Mangolekta ka ng mga kanta, i-upload mo kahit nagpaalam ka. So, ang reused content kasi, ang pinoprotektahan dito ni YouTube ay yung original creator. So, hindi po yung magiging kalaban mo ay yung mismong
pag hindi, yung mismong nag-upload. Kasi pag yung nag-upload, ang nag-complain, copyright yun. Pero pag reused content po, ang mismong YouTube team ang nakakita sa'yo, ang nagpoprotekta sa mga creator originally. Kaya nare-reuse ka. So, kailangan panindigan mo yun. Kailangan masuportahan mo kung bakit mo nagamit yung ganong content. Then, clips of moments from your favorite show, edited together with little or more no narrative content. Ayan. Clips of moments from other favorite show, edited together with little or no narrative. So, ayan, may paborito kang palabas. Halimbawa, Wawawi. Shout out. Kinuha mo, may nagustuhan ka doon. Kinat mo siya. Salpak doon sa iyong YouTube channel na wala kang sinabi kung ano yun. Hindi mo narrate, hindi ka nag-voice over. Wala lang. Reused content po yun. Yan. So, another one, example doon sa mga don'ts na hindi pwede natin gawin para hindi tayo ma-reused content. Content uploaded many times by other creators. Ayan. Nakita mo nang in-upload pa siya ng creator originally, kinuha mo na naman. So, marireused content ka talaga dyan. Mahirap po. Then, promotion of other people's content, even if you have their permission. Mahirap pala basta ka magpo-promote, no? Na, oo, halimbawa, kami, meron kasi, di ba si Pinuno Ka Business, meron siyang mga video sa promotion niya. Pero yung ginagawa naman namin kasi ina-attach namin dun sa aming reaction. Kaya hindi kami nare-reuse sa ganung paraan. Pero kung yung mismong ginawa lang ni Pinuno, yung halimbawa, yung advertisement lang nila, diretso namin isalpak doon, wala kaming binago, reused content po kami doon. So sana po naintindihan ninyo kung ano yung sabihin ng mga reused content at yung pinagkaibahan doon sa copyright. Okay? So, sa susunod po kasi mahaba-haba na ito, papaliwanag ko naman sa inyo kung ano yung ginawa ko para mabalik ang aking monetization. Kasi alam niyo mga kababayan, dito sa reused content, dalawa kasi yung option dito eh. Pwede kang mag-apila, magsasubmit ka ng iyong, meron naman kasi instruction, papaliwanag ko yan sa inyo. Pero pag nag-apila ka, 7 days po ang iyong aantayin bago mo malaman kung anong desisyon. So kung hindi nila nagustuhan yung apila mo, bagsak ka doon sa apila na yon, hindi ka demonetize ka pa rin. Kasi may paraan din kung paano mo paninindigan yung iyong video para hindi doon sa reused content. So, ayun lang muna sa akin, papaliwanag ko sa inyo kung paano ako nalusutan to, paano kong nagawa ito. Ngayon okay na ang aking YouTube channel. Thank you Lord. Isang gabi lang ako, September 5, na-demonetize din. Nung 6, gumawa na ako ng aking apila. Na yun nga, ang notice sa akin is 7 days ang waiting, pero thank you Lord kasi almost 9 hours or something like 7 hours, 9 hours yata, balik na po ang monetization ko. Thank you Lord talaga. Kasi sa ganung pag-aapila, hindi ho tayo sigurado kung matatanggap ng YouTube channel, ng YouTube team ang iyong apila. Kaya papasalamat ako dahil nagawa ko ng tama, ng maayos kung paano ko ilaban ng aking YouTube channel. Hindi po basta-basta, kaya mag-iingat po kayo sa mga katulad ko na nag-uumpisa pa lang, na hindi ho kayo makapiright, na hindi ho kayo tulad sa akin na reused content, kasi mamaya hindi rin nyo alam kung paano yung gagawin, sayang naman po yung pinaghirapan ninyo. Diba? So, sa susunod po, ipapaliwanag ko naman sa inyo, yun nga, kung ano yung ginawa ko para maibalik ang aking YouTube channel. Kala ko talaga wala na. Nanghinayang ako syempre yung pagod ko doon. Na-monetize na ako. Ba, nakakapanghinayang eh. Kaya sinikap ko talaga. Inantok din. Napagod. Na-stress. Parang feeling ko, ano ba yung anxiety? Hindi ko alam. Basta ko. Naanak ko, kung baga bumagsak, nag-isip ako, ano ko ito malulusutan. Paano ko ito gagawin. So, sa susunod po, paliliwanag ko sa inyo kung paano bumalik sa akin ang aking YouTube channel. Kaya mag-iingat pa kayong lahat, Tuloy po ang suporta. Please, huwag po kayo mag-skip ng ads. Support lang po sa aming lahat. Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins TV, mga kasamahan ko po mga reactors, at yung mga kagwangs po. So, ingat po tayo. Sa susunod po ulit na aking mga gagawing reaction, video, at ang kasagutan po kung paano naging successful ang aking apila na maibalik muli ang aking monetization. At ngayon, ito na po ako ngayon. So mag-ingat po tayong lahat. Importante laging mag-pray. Lahat ng pagsubok sa buhay, malulusutan natin. Basta nandyan lagi yung presence of mind. Huwag pairalin yung sadness. Huwag malungkot kasi doon po yung
bagay na hindi ka makakaisip ng malinaw. So, maging positibo ka palagi sa iyong pananaw dahil nandiyan si God sa atin, nakasubaybay. Siya ang magbibigay ng liwanag, mag-guide sa atin. Knowledge. Yan. Knowledge. Ako hindi ko alam yan eh. Nag-pray lang ako. I-guide ka talaga. I-guide ka. Maniwala po kayo sa akin. Maging malapit lang tayo sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. So, yun po tayong lahat. Gawin ko po mamaya ang kasunod dito kung bakit ako na-demonetize, yung kasagutan dahil approve na po ako. Maraming salamat. To God be the glory.